Kamay ni Jesus ay isang sikat na destination sa Quezon. Ang simbahan ay sinasabing isang healing church. Naniniwala ang mga deboto na nagkakatotoo ang mga healing prayer at petition pagkatapos nilang bumisita at magdasal dito. Kasama ang kamay ni Jesus sa ating bike date sa part 2 ng ating Mount Banahaw Loop. Ang journey natin ay magsisimula sa Caliraya, Cavinti, Luisiana, Lukban, Tayaba, Sariaya at Candelaria. Kaya, tara, let's go! go! Good day mga ka-bike date! Ang ganda ng pasimula ng ride namin ngayong umaga. Papunta na kami ng Cavinti Town proper mula sa Ecoville. Iba ang ambience dito, probinsya, laid back, relaxing. Ang lamig pa kasi, nasa taas pa tayo ng bundok. Nandito na pala tayo sa Lumut Lake at yung pabilog na may bakod sa kaliwa ay ang spillway. Mapanganib ang lumapit sa Lake Lumot Spillway o Glory Hole. Ang purpose nito ay maging daluyan ng tubig kapag tumaas ang level para di umapaw. Hindi natin alam kung hanggang saan ka aabutin kapag nahulog ka dyan. Sa hydroelectric plant ba o sa Laguna Lake na? Kaya may bakod ito para sa safety. Dalawang magkadugtong na lawa na man-made ang itinayo ng mga engineers ng Amerika noong 1943 upang magbigay ng tubig sa Caliraya Hydroelectric Plant. Ang effect ng man-made na mga lawa sa bundok na kumpleto sa mga cove at sandbar ay ang Lake Caliraya at Lake Lumot. Palusong na kami. Bilisan natin ang video. Pababa na kami papuntang bahay ng Cavinti. Halos walang sasakyan na dumadaan dito. Solo ang kalsada. Madadaanan natin ngayon ang Bumbungan Eco Park. Ang park ay isang dam na kung saan ang tubig mula Lumut Lake ay dumadaloy sa Bumbungan River na sasalubong sa Cavinti River na papuntang Laguna Lake. Ang dam at katabing lupain ay naging eco park na may mga kubo para sa mga picnic at pasilidad na pang-swimming. Papasok tayo sa bayan. Silipin natin ang simbahan ng Transfiguration of Our Lord Parish Church. Ayon sa alamat, may magkapatid na taga-Lumban. Sa paghahanap ng makakain nung unang bahagi ng 1600 ay nakarating sa Cavinti kung saan nakatagpo sila ng isang imahe ni El Salvador. Dinala nila ang imahe sa kanilang tahanan sa Lumban, ngunit hindi nagtagal, nawala ito at natagpo ang muli sa mismong lugar kung saan ito unang natuklasan. Present day, ang lugar na iyon ay nakatayo ang centuries-old na simbahan bilang parangal sa El Salvador na itinayo ng mga ninuno ng Cavinti para tangkilikin at pahalagahan ng lahat ng henerasyon. Babalik na po tayo ng highway papuntang Luisiana. Almusal muna tayo dito ng kapit tinapay. Light food lang muna. Pa-Honda papuntang Luisiana para hindi mabigat at di sumakit ang tiyan. Dito sa junction, kapag kumanan tayo, papunta na ng Pagsanhan. Pero dito po tayo sa kaliwa, paahon ng Luisiana. Ang Luisiana ay nasa isang plateau na part ng Sierra Madre Mountain Ranges. Kaya yung biyahe natin papunta ay maahon hanggang sa bayan. Paglabas naman natin papuntang Lukban ay palusong.
mag-break muna tayo dito sa Bulaho View Deck. Mataas na point ito na overlooking sa mga valley ng mga nyog. Marami nagtitinda ng bibingka rito. Try natin later. Along the road, nakita namin itong Via Rosary. Ano kaya ito? Tara, puntahan natin. Isa pala itong Marian Eco Garden of Prayer. Maganda rito sa loob, conducive for contemplating and praying. May hill paakyat sa crucifix na pwedeng mag-via crucis. May malaki ring Mama Mary sa bandang itaas at may chapel din siya for mass. Papasok na tayo sa poblasyon ng Louisiana. Ang bayan na ito ay mataas ang elevation. Tinagurian din itong Little Baguio. Dati itong sakop ng Kabinti. Nilakad ni Luis Bernardo ang paghiwalay nito. Tinagurian siyang ama ng bayan kasama ng kanyang asawa na si Ana. Pinangalan sa kanila ito na Luis y Ana. Then eventually naging Louisiana. Agriculture ang kabuhayan dito. Abundant ang pandan dito na isa sa kanilang produkto. Kaya meron silang pandan festival. Nagkataon, katatapos lang ng event nila. Kaya may inabot pa kami mga display na gawa sa pandan. Kung kakanan tayo sa junction na ito, ay papunta yan ng Mahayhay. Dito tayo sa kaliwa, going to Lukban. Nakalabas na tayo ng bayan ng Louisiana, pero wala na tayong makitang bibingka. Parang nandoon lahat sila sa main road between Kabinti and Louisiana. Buti na lang meron pa rito. Ganito pala ito piniprepare. Dagdagan ng cheese, may free pang buko juice. Ang sarap! Puro buko. Malapit-lapit na sa buko pie. Dito pala tayo kumain kina Miss Maya. Medyo mabigat lang sa tiyan. Ang ganda na kalsada dito ngayon. Aspaltado. Konti pa nadaan. Arko ng Lukban. Bago pala. Yung luma nasa tabi. Wow! Tanaw na Mount Banahaw dito. Kapag kumaliwa tayo, papuntang Mauban. Kapag diretso ay diversion road ng Lukban. Dito tayo sa kanan, papasok ng bayan. Papasok na tayo ng bayan ng Lukban. Marami ng establishment at old town feel. Yan na yung plaza at munisipyo. Papunta naman tayo ng simbahan. Ito ang San Luis de Tolosa Parish Church ng Lukban. Ito ay matandang simbahan na itinayo noong 1595. Ang kasalukuyang structure ay naisaayos noong 1738. Tuwing May 15, after ng 6 a.m. Mass, ay nasusundan ng prosesyon ni San Isidro Labrador sa bayan ng Lukban bilang pasimula ng Pahiyas Festival. Ang sikat na pagkain dito ay ang pansit habhab at longganisa. I-try namin yung pansit para ma-experience ang authentic habhab method. Sarap!
Sayang, nakalimutan namin tikman yung longganisa. Dito na tayo sa complex. Ang daming tao. Paligid ng lugar ay maraming sculptures depicting biblical event. Hindi makukumpleto ang paglalakbay sa kamay ni Jesus kung hindi aakyat sa Via Dolorosa Grotto hanggang sa tuktok nito. Sinabi nila na mayroong higit sa 300 plus step bago mo maabot ang peak. Panik sana kami, kaso medyo malayo pa ibabike namin. Next time na lang. Ang Healing Church of the Risen Christ ay natapos noong 2022. Maraming deboto ang gumaling dahil na rin sa kanilang paniniwala. Go na tayo uli, palusong from Louisiana, Tulukban hanggang Tayabas. Arko ng Tayabas. Ito yung Tayabas Sariaya Bypass Road. Pasok na tayo ng Tayabas at bibisita tayo ng simbahan. Ito ang Minor Basilica of St. Michael the Archangel. Tinatawag din itong susi ng Tayabas dahil sa hugis nito. Ang unang simbahan ay tinayo noong 1585 pero ang kasalukuyang anyo ay nagawa noong 1894. Kakaibang architectural design ng fasad at ito ay considered na isa sa mga magandang simbahan sa Pilipinas. Diversion ng Tayabas, Lucena. Red Horse, extra strong. Nakita ko rin ito sa Pami, Laguna. Alam nyo ba yung kasabihan na mapaplat ka malapit sa vulcanizing shop? At yun na nga ang nangyari. Sariaya na! Ito ang simbahan ng Sariaya. Ang St. Francis of Assisi Parish Church itinayo noong 1599 pero ang present church ay na-rebuild noong 1748. Medyo bago-bago pa ang itsura nito. Ikutan natin ang mga grand old houses ng Sariaya. Ang mga Coco Baron noong unang bahagi ng 1900s ay yumaman dahil sa mataas na demand ng langis mula sa kopra. Ipinakita nila ang kanilang kasaganahan sa mga intricate na mga bahay na malamansyon. Ito yung Rodriguez House na idineklara na Heritage House ng National Historical Institute. Ang Natalia Marquez Mansion ang pinakakapansin-pansin sa mga bahay na nakita ko sa Sariaya. Diversion road naman ito ng Candelaria.
Approaching bayan ng Candelaria na tayo. Ito ang kanilang munisipyo at simbahan. Typical old layout style na munisipyo, plaza at simbahan. Ito ang simbahan ng San Pedro Bautista Parish Church built in 1884. Medyo modern na ang design nito, di tulad ng nasa Lukban at Tayabas. Dito na kami magstay for the night. Parang ang layo despite malapit lang siya in terms of distance. Ang dami kasi nating nabisita sa bike date na ito. We were able to enjoy sightseeing and learning something about the place. Hanggang dito na lamang ang journey natin mga ka-bike date. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Press na lang din ang bell button para ma-notify kayo sa aming latest upload. Comment na rin kayo for our improvement. Pwede rin panoorin ng ibang videos dito. Until next bike date, bye!